Ano yun? Ano yung pipiliin mo? Pag-aralin ka ulit o bibigyan ka ng negosyo? Ano sa tingin mo ang nabago sa'yo or sa buhay mo simula nung naging YouTuber ka? Baka may isang pangyayari dyan na talagang parang munti ka nang gumive up, yung parang hindi mo na alam ang gagawin mo. So, gusto niya nang magpakamatay. Alright mga ka-Sword, nandito tayo ngayon sa channel ni Frozen. So, i-interviewin natin si Frozen. Uulitin ko po, itong mga ganitong ginagawa ko ay dapat talaga, no, ito ay dapat sa channel ko, ang interview, no. Kaya lang, di ba, ang una kong interview kay Kabansot, tapos kay Carpenter, vlog yun, no, vlog. So, parang tinamad ako, no. Ay, hindi naman tinamad, parang gusto kong naisipan ko na i-live na lang yung interview para at least walang paghahanda, walang cut-cut, kung ano yung nasa puso, nasa isip nila, yun ang sasabihin nila sa mga tanong ko. Kumbaga, totoo lahat, no. So, naisipan ko mag-live. Nagkataon na si Wasalak yung ila-live ko. Tapos, grabe ang mga palipad. Eh, sa channel ko yun. Ito i-share ko sa inyo mga ka-Sword, ha. So, para alam din ninyo. Oy, thank you. Jede Guzman. Nung nag-live ako kay Wasalak, ang daming viewers, ang daming nagpalipad. Ang pumasok sa akin kinabukasan, no, ay dalawa. Yung revenue ng live ko mismo, yung revenue yung ads, at saka yung mga nagpapalipad sa akin, no. Ang nadagdag sa revenue ko ay $1,100. Grabe. Ang dami nagpalipad nun, no. Kaya nung yung nangyari yon, naisipan ko kaagad na yung naman no, dapat kay Wasalak sana mapunta yun. Kaya doon ko na-realize na sa susunod na live gagawin ko, magla-live ako sa kanilang channel para kung mayroong magpalipad ulit ng ganun kalaki, sa kanila mapupunta, no. So ang nag-umpisa yun kay, sino yung kasunod na in-interview ko nun? Si Jimboy. Si Jimboy. Kaya doon, di ba, nag-live ako sa Kubo kay sa channel ni Jimboy. Kaya yun, yung mga lahat ng palipad napupunta kay Jimboy. Kay Kaka Faith napunta sa kanila, di ba? Kay sino pa? Yun, ikaw ngayon. Si Lanlan, di ba? Tapos ngayon kay Frozen. So, andyan na yung mga nakasuporta. So, yun. Ang maganda lang nangyari kay Wasalak nung live na yun, ayun, di ba? Bumalik sa kanya yung mga subscribers, yung mga supporters sa kanya, di ba? Pero salamat din kay Wasalak dahil ay 5,000 viewers yun, yung live na yun, di ba? 5,000 viewers. At nadagdagan ako ng ganung kalaking revenue. First time yun sa history ng aking channel. At hindi ko babalatuhan si Wasalak doon. Sorry. No. Dapat hindi ko lang sinabi na yun ang nadagdag sa... Hindi pa ako, never kong naranasan yun na nagka-revenue ako ng ganun sa isang araw. Di ba? Tingnan nyo kung gaano kalakas ang super chats. Di ba? Tapos yung mga nanonood pa. So, yun, sinare ko lang yun. Kaya maraming salamat. Kung sino man yung mga nagpalipad sa akin nung time na yun, ayun, at least alam niyo na, di ba, ang laki. Maraming salamat sa inyo. Yun. So, start na tayo. Nandito si Frozen Official. Ilan ang subscribers mo? 20,000 subscribers. At ilang taon ka na? 22 years old. Si Frozen ay anak ni Drunking Master. Kaya Roger, no, kilala si Drunking Master. Isa din sa mga ginugulat ko. At mangingisda din. Kapatid siya ni Matepo. No, si Matepo ay nag-vlog doon sa kila Ana, nandun ni pinsan ni Kaoya. Pinsan ni Kamuning. Opo. Oh, magpinsan siya ni Kamuning. No, so ang tunay niyang pangalan ay ano? Rosenda Villajuan. So ang apelyido ni Ate Nini ay Villajuan, di ba? Opo. Villajuan. So pamangkin siya ni Ate Nini. Pinsan sila ni Kamuning. So may mga kapatid siya, sila Matipong isa, si Darren, di ba? Si Darren kasama sa kita ngayon.
Si Frozen ay may anak, no? Opo. Isang anak at ninong ako doon. Shoutout sa kanyang asawa, si Do, no? Si Dionisio. Dionisio ba siya? Opo. Sila, pareho sila kay Johnny. Mm. So siya ang Johnny Junior. Kata kay Do. Napakabait niyan si Do. So yun yung napangasawa ni Frozen, no? Yan. So kunting bago natin umpisa yung mga tanong natin, kunting ano lang background. Si Frozen po ay naging nung kasagsagan ng kalakasan ng channel ko sa pangingitang sa pagtatanigi, no? Si Frozen ang isa sa mga nagpapain. Papain. Di ba? Doon nga po ako na... Nakakagulat naman nila. Si Frozen ang isa sa mga nagpapain. Alam niyo, bago magitang, nagpapain siya. Pain yun. Tapos, di ba, binibigyan ko sila ng mga kunting tip-tip na sa tuwing sumasahod ako, pila-pila yan sila dyan. Binibigyan ko sila kasama si Frozen doon. Tapos, si Frozen ay magaling siyang mag-massage. Diba? Siya din nagmamasahe sa akin nun. Nagmamassage. Ang bahay namin doon pa, hindi pa ito, nung ginagawa ko yun doon. No, kasi ang nagmamassage sa akin nun, sila Frozen, si Kamuning, sila magagaling sila, nakapag-aral sila ng masahe. No. So, yun po si Frozen. Tapos, hanggang sa naging vlogger na siya, hindi ko na matandaan kung paano ka naging vlogger. No, pwede mo bang ikwento kung paano ka naging vlogger? Pinilit ako ng mga viewers ni Kamuning. Ayun yung binigyan ng cellphone. Opo. Ang nabigay siya ng cellphone, Hindi ko natanda eh. sponsor yun. Opo. Tapos, na-monetize ka kaagad. Opo. Yun. So, yun. Ngayon, medyo Ano lang po ata yun, mga 5 days monetize na po ako. 5 days. Opo. Monetize. Ayun na nga po yung paglaot-laot ko, nahulog yung cellphone ko. Ayun, nalaglag. Opo. Nalaglag yung cellphone sa dagat. At si Frozen ay nakahuli ng ibon. Nag-viral ba yun? Hindi. Asan yung clip na yun? Wala. Binura mo na? Pero nasa YouTube. Opo. Yun, mga kasword. Hanapin nyo. Kung gusto nyo magkaroon ng million views, isubukan nyo lang. Hanapin nyo yung vlog ni Frozen na nakahuli siya ng ibon sa dagat. Ibon ang kumagat sa kawil. Lipad-lipad yun. Kasi si CJ, yung kapatid ni Kaoya, si Utol Kinoshita, nakahuli ng ibon, ginamit ng iba, nag-viral yun sa Facebook, million ang mga views. Baka itry nyo lang, baka gusto nyo lang. Baka mag-million kayo sa Facebook nun, o baka maunahan ko kayo. Yan. So, yun. Tapos, tanong ko lang, Frozen, kung ilang taong ka na nag-YouTube? Isang taon na. Isang taon na? February 11 po. February 11. Hindi ko na matandaan kung bakit ka naging Frozen. Ano ba? Sikap Panalig! Si Kapanalig! Opo. Ay! Ang yaka! Sabi mo, papunta! Ano yan? Gulat ako sa'yo! Eric Vlog! Thank you! Ay, sakay ka makpak! Nauna na ako ang nauna! Ang bilis. Ay, sakay ka makpak! Lumipad! Ay, sipat ka na dyan. Gulat ako doon. Walang nga. Si Kapanalig. Si Kapanalig o si Kabugoy? Sikap Panalig po. Paano ka, si Louie ang nagbansag sa'yo ng Frozen? Opo. Paano? Yung nagpakulay po ako ng buhok. Nung kulay dilaw po siya na mag-gray. Yun! Po. Akala ko si Kabugoy. Ang nagbansag kay Frozen ng Frozen. So si Kapanalig pala. Yan, shout out. So ngayon alam na natin, no, na si Kapanalig ang tumawag siya na Frozen kasi nagpakulay ka ng buhok nun, di ba? Ayan. So si Kapanalig ang unang nagbansag sa kanya ng Frozen, tapos hanggang tinawag na siya na Frozen. Ang galing. So sino nag-udyok sa'yo na Frozen ang gamitin mong pangalan sa channel? Yung tinatawag na nila akong Frozen, ayun, ako na po ang nag-ano. So, yung mga ka-Frozen. Okay. Sige. At ito, mga kasaward, si Frozen po ay isa sa mga secret artist ko. Ngayon, i-reveal ko to ngayon.
I-reveal ko to ngayon. Wala po. Wala talaga. Magugulat kayo kung sino man yung nakapanood. No? Kung natatandaan ninyo, na gumawa ako ng video dito sa kubo na to, itong bahay na to, nung hindi pa kami dito, umupa kami dito, uupahan pa lang, kaming dalawa ni Kapanalig, na may multo na dumaan sa... Ay! Kinikilabutan ka rin? Oo. Kanina pa ako kinikilabutan dito. Mga so weird. Nandito kami sa isang lugar na kung saan maraming multo. Si Frozen dyan. Diba? Oh, mag-comment kayo. Hindi yun si Boris. Hindi yun multo. Si Frozen po yun. Ako yung dating ginagawang aswang. Ayan, nakasama daw boses mo. Ayan. So, now you know. Na-prank ko kayo, no? Yun ang longest prank ever. Ngayon ko lang nireveal. Taon na yun. Si Frozen po yun. Dumaan, sabi ko, dumaan ka lang kapag sinya sabi yun. Pagdaan niya, tapos, hindi namin yung pinansin. Ang mga viewers, ang talagang hinayaan namin makapansin. Pak, so. Hindi yung gawa reaction video yun. Kunin nyo yung clip na yun, i-upload nyo, diba, naniniwala to, may multo talaga sa ni Japper, may multo, yan, diba, pak. Tapos kunin nyo itong clip na to, ito pala ang revelation, ito pala yun, diba, may content kayo. Ayan, so, sorry mga kasolid, sorry. Diba, galing na rin gumawa ng diba, ng prank. So, yun, si Frozen yun. Walang nakakaalam. Ngayon, ang nakakaalam ako, si Kapanalig, si Frozen, at si Mrs. At saka may mangilan-ngilan. Pero, halos lahat wala nakakalam. Okay, di ba? Na-prank ko kayo. Di ba? Na-prank ko kayo. Alright. So, continue tayo. Yan, si Frozen. Ilan kayo magkakapatid? 6 po. 6. Bago ka naging vlogger, or sabihin bago ako dumating sa Bukana, ano ang ginagawa mo? Dati, nasa Cavite ako noon. Then, isang taon lang ako doon. Tapos bumalik na ulit ako din. Sa Bukana? Ako. Tapos? Naging hanap buhay ko nung dati, pukot. Ganun. Pukot? Yung paghihila? Opo. So, anong ginagawa mo sa pukot? Pupunta lang po pag, lambat. Pag may huli na? Oo po. Pag may... Pero yung, na. sa bagay, kasi hindi naman siya pwede sa hilaan kasi babae. So, yun ang ginagawa mo. Paano mo, anong ginagawa? Yun yung mga tinga. Mga kasaward, no, kapag may namumukot dito, yun yung ginagawa, napanood sa mga vlog ko. Kapag maraming huli ang pukot, nanininga sila. Opo. Yan, nakikita ko si Frozen doon. So, anong ginagawa mo doon sa mga tinga-tinga mo? Mga nakuha mo? Pinagbebenta. Tapos, yung mga pinagbentahan, ibibili ng bigas. Ayun. Isa din ako sa mga nakabili doon kay Frozen. Tapos, magkano kinikita mo doon? 100. Isang araw yun. Tapos binibili niya bigas doon sa papa mo. Okay. So, kumbaga, wala kang regular na trabaho. Hindi ka rin kumikita ng 100 araw-araw nun. So, kapag wala kang ginagawa, wala kang trabaho, anong ginagawa mo? Tambay. Tambay ka lang. Nag-aaral ka ba? Hindi. Anong natapos mo? Hanggang grade 12, ano yun? High school? College na. Patulad yung kay Jimboy. Senior high. So, wala ka bang balak na mag-aaral ulit? Wala na. Bakit? Lakasan mo daw boses mo. Yan, mahinin si Frozen nga sa word. Okay, so, Frozen. Saan yun? Yan lang. So, pwede mo bang ibahagi lang konti lang kung ano ang mga naging buhay mo or new noon, kung kayo ba ay mayaman, mahirap, pwede bang Mahirap. paano mo, pwede bang konting describe mo ng konti? Noon kasi mga ka-Frozen, nung nagtatrabaho po ang Kuya sa Kuya Reggie, si Matepo. si Matepo. Siya yung nagpapaaral sa akin, tsaka si Kuya Maklong. Yun, sila yung nagpapaaral sa akin yung mga araw na yun. Tapos yun na nga, yung magpupukot ako para lang ako makabaon. Napasok po ako ng 50 lang ang baon, 30, 20. Naglalakad ako
papasok, tsaka Mula pauwi. dito? Opo. Saan ang lakad mo? Doon sa Barangay Dos, doon sa may Roxaco. Ang layo! Malayo yun ah. Mga ano yun? 3 kilometers or 3. Sige, tapos. Yun na nga. Tapos yung nakapagtapos po ako noon. Iyak na yan. Bakit? Sige lang. Labas mo lang. Din. Kaya naman gusto malaman ng mga viewers natin, susuportahan ko naman nila yun. Parang iyak ka. Yun na nga. Eh, ilan po kami nag-aaral noon? 4. Mm. Ako lang po yung nakatapos. Tapos, yung 3 ko pong kapatid hindi nakatapos dahil walang-wala nga po. Wala na rin pong trabaho ang tatay noon. Nag-resign na nga. Gawa nga, dadalihin siya doon sa pinagtrabahuan niya. Binabantaan siya, barilin. Kaya po yun, umalis na po siya, hindi na po siya bumalik doon. Ang mama mo, wala na rin. 12 years na po kung wala. Ay. Patapos. Sige. Patay na pala ang mama ni Frozen, no? 12 years ago na. So, tapos, ang nagpapaaral sa mga kapatid mo, Opo, ang Kuya Maklong, tsaka si Matepo. Matepo. Anong trabaho ni Maklong nun? Construction po. Si Matepo? Doon lang din sa mga piano. Mm. Doon lang din siya. Kaya pala close sila, no? Opo. Okay, so, sige. Si Ana, nang sinasabi niya mga kasword na pinsan niya, si Ana Halandoni, yung artista, yun yung nagkaroon ng issue nung binugbog na kanyang boyfriend ni Kate. Siya yun. Nandun si Matepo ngayon, siya yung pinsan na. Sige, tapos. Yun na nga, hindi nakapagtapos yung mga kapatid ko. Ano lang sila, grade 6. Tapos si Promel, grade 8. Hindi nila natapos yung pag-aaral. Kaya nga, walang-wala. Walang-wala. Kasi yung mga inuulam lang namin dati, asin, toyo, bagoong, o yung mga pisong chichirya. Halos baon kami ng sa utang. Lupit. Hindi ka lang, gwapo! Hindi kasi mga kasword, naranasan ko yung mag-ulam ng asin. Tanaw yung kay Tanay Tatsuki. Naranasan ko yan. Asin, toyo, naranasan ko talaga yan. Mantika. Minsan, sa isang araw, hindi kami nakakakain. Nangihingi lang kami sa kapitbahay. Sinong kapitbahay inihingan? Mga tinini. Mga tiyahan ko din po. Yan, ako saksi ako dyan. No, na sila tinini, no, sila kamuning nagbibigay doon, ano, di ba? Ganun na si Frozen doon. So, mahirap yun ha. Ibig sabihin, lahat kayo walang trabaho nun. Wala po. Ninang, thank you po! Yan, so, paano mo na-overcome yung, ano na yun, yung buhay na ganun? Na ilang taon kayong ganun ang buhay ninyo? Simula po namatay po yung nanay ko. Hindi taon, ilang 12 years din. Opo. 12 years na hindi naman araw-araw na asin ang inuulam. Kasi Hindi naman po. may mga araw naman na nakakaluwag-luwag kayo. Pero mostly sa hirap talaga. Hirap po talaga. Tapos nun po patulong ko lagi yung Lola Pauline na maglaba. Tapos wala kaming ginagamit na washing yung mano-mano lang talaga. Yun. Ayan, so, yun, no, konting ano lang. So, yun ang buhay nila, Frozen. Yun yung mga time na hindi ka pa vlogger nun. Hindi pa po. Okay. At, nag-aaral ka na nun. Opo, nag-aaral po. So, ibig sabihin, yung time na sasabi mo, kumakain kayo ng ang ulam may asin, nag-estudyante ka na nun. Opo. Nagante na po ako. Malayo yun na. Dito sa Bukana, ilalakarin mo yung Roxaco. Ang layo nun mga kasword. Malayo yun. So, yun ang ginagawa niya. Nakaabot siya ng senior high. Okay. Ilang, kunsyan? 2 kilometers nga. So, malayo-layo yun, balikan. No, so, ibig sabihin, minsan, sumapasok ka na hindi ka nakakain na. Hindi na po. Ano lang po, yung kape. Okay na po sa amin yung kape. Tapos ang uwi namin yun ay alas 12. Yun, pag uwi na lang po, kakain. Hindi na po ako nakakapag-recess nun. Nakakapag-recess lang po ako nun pag may pera. Meron ka bang pwede pang i-share na talagang matinding nangyari sa buhay niyo or sa buhay mo na talagang hindi mo makalimutan na sobrang hirap talaga na ano?
Meron ka bang pwedeng i-share sa amin, sa atin, mga viewers natin? Baka may isang pangyayari dyan na talagang parang munti ka nang gumive up, yung parang hindi mo na alam ang gagawin mo, na talagang sobrang hirap. Yun nga, yung time na yun, yung wala nga po kaming makain. Doon, parang gusto ko ng, yun. Hoy! Ako, alam ko yan. Nakasa word. Dumating sa point talaga na si Frozen ay, alam niyo yung gusto niya ng, alam niyo na, so, pwede mo siguro sabihin, no? To, gusto niya nang magpakamatay. Gusto niya nang magpakamatay. Di ba? Ano ba, hindi ko na matanda kung ano mga ginawa namin noon, no? As in, yung dahil sa hirap ng buhay. Ops, balik yung shades. Yan. Ayan. So, yun na, no? Buti na lang, hindi nangyayari yun. So, at least, no, ngayon, medyo okay na. Pero sa ngayon, kung saan ka, ano mang meron ka ngayon, ano ba sa tingin mo, may kaibahan ba yung buhay mo noon? Sa ngayon, na ikaw ay nag-asawa na? Ngayon po, naiba po yung buhay namin. Dahil po sa inyo, sa mga supporters ko po, nakakakain na po kami araw-araw. Yun. Galing. Napakaswerte po namin ngayon, dumating po kayo. Oy, thank you. Sige, salamat kay Lord. So ito, Frozen, may tanong ako sa iyo. Tanong na tayo. Bakit mo naisipan pasukin ang pag-YouTube? Ayun na nga, dahil nga po doon sa hirap ng buhay namin. So doon buwan-buwan nakakasahod. So, sumasahod ka buwan-buwan? Noon po yun. Yung simula po na umamin ako sa mga subscribers ko na, Yung buntis ka? Opo, doon po yung napatigil yung pag-vlog ko. So, magkano ang pinakamalaking sinahod mo sa YouTube? Noong ano nga po, yung una, 26. 26,000. Opo, Tapos, ang pinakamaliit na sinahod mo? 4,700. 4,700. Opo, noong June. Tapos, buwan-buwan ka ba sumasahod or hindi? Hindi. So, ilang buwan ka lang hindi sumahod? Nag-stop po ako noon January. January. Hanggang ngayon yun. Opo. Hindi ka na sumahod. Ayun na nga po, yung July. Yung July. So, medyo 4,700. maraming buwan din na di siya sumahod kasi, di ba, nabuntis, nanganak. So, ang talagang bumubuhay sa inyo, gumagawa ng ang hanap buhay si Do. Opo. Yung pangingisda niya. Opo. Ayan. So, ayan. Si Do, mga kasword, isa yan sa mga nabilhan ko ng tulingan doon sa laot, no? Si Do. No, siguro sa mga hindi pa nakakilala kay Do, panoorin nyo na sa channel ni Frozen. Ayan. So, eto. Ano sa tingin mo ang nabago sa'yo or sa buhay mo simula nung naging YouTuber ka? Ano po yun? Ano ang nabago sa buhay mo simula nung naging YouTuber ka? Kung pwede mo i-compare yung buhay mo noon sa buhay mo ngayon na ikaw ay nagbablog na. Yung buhay ko kasi noon, talagang wala talaga kami kung saan kami nanghihingi, kung ano yung mga inuulam namin. Tapos ngayon, napakasaya na nakakakain na kami ng masarap. Tapos nagawa po yung bahay namin. Nagawa na yung bahay niyo? Ay, oo nga! Oo nga, mga Dahil po kasuward! yun kay, Galing! kay Tito Henry. Henry D. Opo. Iyon, yung bahay nila, no? Nagawa. Salamat kay Henry D. So, ibig sabihin, nagkaroon talaga ng malaking impact sa buhay mo yung YouTube. Opo. Super po. Galing, no? Grabe. So, ito. Bilang isang YouTuber, ano ang isa sa matinding kinakaharap mong problema at paano mo ito hinarap? So, ibig sabihin, nung naging YouTuber ka na, ano ang mga naging pagsubok mo bilang isang YouTuber? At paano mo ito hinarap? Yung naging YouTuber po ako. Naging mahirap. Paano? Nagkaroon ka ba ng basher? Or Wala naman po ako naging basher. paano ang naging mahirap? Anong i-specify mo ng konti? Gawa din sa anak ko. Hindi din ako makaano ng content. Gawa walang magbabantay. Gawa kaming dalawang mag-asawa, lumalaot. Yung time na lumalaot ka, kayong mag-asawa, hindi ka na nag-vlog nun. Hindi na. Ibig sabihin, lumalaot ka na walang vlog. Oh, tibay.
Kayong dalawa ni Do? Opo. Ah, okay. Tapos, kayo mga kasunod, no? Mahirap yun, ha? Akala ko, lumalaot ka lang, sumasama ka lang kapag may vlog. Sino ang nag-ayos ng, ano mo? Sino ang nag-ayos ng AdSense mo? Kayo po. Ako ba? Hindi ko na matandaan yun. Baka kasama ko si Kanuto nun. Nung inayos yun. Ikaw tapos sa tax ako na. Or si Jox. Ako sa tax. Ikaw nag-ayos ng taxi Frozen. Ayan, si Jox. Yun. Okay. Bilang Magic 15, kung ikaw ay makagraduate, saan mo pupunta ang pera masasahurin mo? Sa anak ko. Sa anak mo, paano? Opo. Anong gagawin mo? Kasi ano po, malapit na yung birthday niya, kaya gusto kong sumali sa challenge para sa anak ko. Kailan birthday ng anak mo? Sa February pa naman po. Ah, ang galing. So, kailangan ko na po paghandaan yun. So, sa tingin mo ba, gagraduate ka? Ha? Lakas ang buhay mo. Sa tingin mo, gagraduate ka? Opo. Sige, malaka ano. Ayan. So, ito, ang isa pa. Sa pagtatapos ng Magic 15, ano ang magiging hakbang mo sa buhay? Ipagpapatuloy mo pa ba ang pagbablog? Opo, oo naman po. Pagpapatuloy ko para din sa anak ko, sa pamilya ko, sa mga tatay. Kasi kahit may asawa na po ako, sinusuportahan ko pa rin po yung mga kapatid ko tsaka yung tatay ko. Kahit po may asawa na po ako tsaka anak. Ito ang isa pang tanong. Ano ang primary source of income mo? Yung kumbaga ang pinaka ang di ba may pinagkakakitaan mo? Ano ba, pangingisda o yung pinaka primary source of income mo, ang pangingisda o yung pagbablog? Sa ngayon, Bablog sa vlog talaga. Doon ka kumikita ng ng malaki. sumusuporta talaga sa ano nyo, sa buhay ninyo. Di ba mga kasword? Kita nyo? Ganong katindi po, no, ang impact ng YouTube dito sa Bukana. Di ba? Kaya maraming salamat sa inyo talaga, mga supporters, no, at lalo na yung sa mga nanggaling sa akin, sa community ko. Ganun po kasolid ang mga buhay na nagkaroon ng pagbabago, konting pagbabago o malaking pagbabago man dahil sa vlog, no? Ganun po. Ako pinagmamalaki ko talaga yan. Hindi ko pinagmamayabang, pero pinagmamalaki ko yan sa buong mundo kung gaano ka solid yung community ko, no? Kasi marami diyan talaga galing sa akin ng mga supporters na napunta, napaikot sa Bukana, no? Hindi natin alam na ganun pala yung mga background nila, ganun pala ang nangyayari sa kanilang buhay. Medyo nakakaahon dahil sa vlog. Ayop na yan. So, sana lumawak pa, no? Sana magtuloy-tuloy ang suporta ninyo kay Frozen kahit na matapos na yung challenge, at sana makagraduate ka. No, kasi magpakaroon ako ng follow-up eh. Lahat ng mga gumraduate o lahat ng mga naging contenders na graduate man o hindi, pupuntahan ko yan. Titingnan ko kung anong nangyari sa sinahod nila sa panahon na may challenge, katulad ng Team Bordagol at Team Jongke. Sa sahod, baka papasok na yung mga sahod nila bukas, alamin ko kung ano saan napunta, no? Kung nakatulong ba sa kanila yung challenge na yan. Ito to, galing kay Chris April. Kung sakali may mag-sponsor sa'yo na pag-aralin ka ulit or bigyan ka ng negosyo, or sabi niya, kung sakaling may mag-sponsor sa'yo na pag-aralin ka ulit or bigyan ka ng negosyo, ano yun? Ano yung pipiliin mo? At gusto mong mangyari sa buhay mo? Kasi bata ka pa eh. Pag-aralin ka ulit or bibigyan ka ng negosyo? Negosyo na lang po. Negosyo. Opo. Hindi, yung shades kasi, ginagamit kasi, may mga time na naiilang ako sa mga viewers, mga kasoward. So, at para iba naman yung yung mapapakikita din sa pagmumukha natin. Pati matigas na tinapay kayang palambutin ng kapeng barako. Hihi, sabi ni Daddy Mario. Okay. Di ba, alam mo mga sword, ako, paano ako makulit, para biro, pero mahina ako pagdating sa kahirapan. No, lalo na yung binanggit ni asin. Kasi talagang inuulam namin dati yan sa probinsya. Yung naglalakad siya sa school, ako, si Kabungot at si Jen. Ranas namin yan. Sa amin nga, parang 5 kilometro yata nilalakad namin noon eh. Kasi probinsya, makarating lang kami sa elementary hanggang high school yun. Yan ginagawa yun, lakad-lakad yun. Na para makapag-aral lang kami.
Ay! Napaiyak ako. Ano? Naalala ang mga nakaraan namin, mga magkakapatid. Yan, si Matepo nag-comment. Si Matepo, isa din yan sa mga nagkaroon ng mga bashers. Pero walang pakialam talaga siya, tuloy-tuloy. Kaya ngayon, siguro nagkaroon ng break si Matepo ngayon na medyo gumanda ang kanyang mga views, no? Kasama yan sa magiging contenders natin sa susunod na challenge. So, ito ba? Kung uuwi ako, Kuya Jeff, makakasali ba ako sa challenge? Sabi ni Kamuning, bye. Tanungin mo, mga subscribers mo, Kamuning, mga viewers. Nag-comment si Kamuning. Siyempre, salamat kay Kamuning sa suporta niya kay Frozen. So mga kasubert, at least nalaman natin yung, wala ka bang, may tanong lang ako isa pa. Noong time na sumasahod ka na sa YouTube, hindi ka ba nagkaroon ng problema sa family mo? Hindi po. Lahat, nung nakasahod po ako, lahat po sila binigyan ko. Ang galing. Ang galing. Lahat po sila. At saka mga kasubert, nung nagmamassage si Frozen sa akin nun, si Frozen kasi, isa sa mga gustong-gusto ko nagmamassage kasi nakakatulog talaga ako eh. Iniiwan na lang niya ako doon sa sopa, ay sa kung saan man ano pamamasahe. Nagigising na lang ako, wala na. Ang galing niya magmassage, talaga nakakatulog ako. No, kaya binibigyan niya rin yung tatay niya. Di ba, pagka nalaman na, basta tuwing pag sumasahod ako noon, tapos binibigyan ko yan sila, si Frozen, tsaka yung mga kapatid niya. Pagdaan ko lang kay Drinking Master, nandun na yan, may gin na yan. May gin na. May gin na si Drinking Master. Si Drinking Master, may gin na yan. Katabi. Iyain pa ako. Sabi na, Jeff, inom tayo. So sabi, saan yun eh? So, sahod kayo sa mga anak mo eh. Shout out kay Drinking Master. Uy! Mompa TV, thank you po. Laban lang sa buhay, Frozen. God bless and your family. Mompa TV. Thank you po. Salamat. Okay, so, ayan, baka gusto mong, ito, baka mayroon pa. Ito to, sabi ni Chris April, Idol, yung sumasahod po ba siya, makakaipon po ba siya sa bangko niya? Ayan, ito, kahit konti or naubos din po, lahat, tanong lang po. Ayan, ang tanong ni Chris April, simula nung sumahod ka ba, nakaipon ka ba? Wala. Bakit? Gawa nga doon sa pamilya ko. Talagang doon mo ibinuhos? Opo. Tsaka hindi naman ganun kalaki ang sinasahod ni Frozen, mga kasoward. No? So, maraming salamat sa YouTube, no? Isa siyang parang alternatibo na pagkakakitaan bukod sa kapag hindi, lalo pag hindi ka tapos sa pag-aaral, wala kang trabaho. Malaking tulong. So yan na, mismo mga kasoward, ako na magsasabi sa inyo, no, yung vlogging na i-share ko dito sa Bukana, sobrang laking talaga. Napakalaki ng impact talaga. Lalo na siguro pag na-interview ko sila, abangan niyo yan, pag na-interview ko sila Kapayaso at sila Hansek. So sa akin, hindi ko muna sila priority. No, pa-priority ko muna yung mga hindi pa nakagraduate. So abangan niyo yan kasi kahit matapos ang challenge, i-interview ko yung mga yun. Yan, isa sa pinakamagandang interview yun talaga yan. Hansek at Kapayaso. Yan, abangan niyo yan pag yan ang in-interview ko. Okay, so yan, maraming salamat. Siguro pwede na tayong magpaalam, wala na tayong ibang katanungan para kay Frozen at makapaghandaan na rin ako kasi mamaya lalaot kami, no. Baka may gusto kang Yan mga ka-Frozen, maraming salamat po sa walang sawa sa pagsuporta po sa akin. At lalong-lalo na kay Ninang Ren, thank you po sa mga tulong na binigay mo sa akin. At kay Tito Henry, yan, thank you. Kuya Rick Vlogs, thank you po sa pakulay. At sa lahat ng mga nagpakulay, maraming salamat po. At kay Kuya Jeff, thank you din. Sa Panginoon, maraming salamat. At sa lahat ng mga subscriber and viewers ko dyan, thank you very much po sa inyong lahat. Yan. Suportahan natin. Frozen mga kasword, maraming salamat sa inyo. Ako naman, magpasalamat ako sa lahat ng mga nagpalipad, no? Lahat, isa-isahin natin yan pagkatapos ng, lalo na ngayon, no, mga napalipad ngayon. Maraming salamat sa inyo. At bukod dyan, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Yung mga hindi nagpapalipad na nanonood. Lahat kayo na hindi nag-skip ads, naka-antabay kay Frozen, naka-support kay Frozen, no? So maraming salamat sa inyong lahat po. So gaya kagabi, no, sinabi ko kung magkano ang naipon ni Lanlan. Si Lanlan kagabi ay nakaipon ng 22,000 sa peso na po 'yon.
no, para at least alam niyo kung gaano ka yung support, no, at saka may mga super chatters tayo. So si Frozen mga ka-Sword ngayon ay nakaipon ng 35,960,000. 35,960. Ayan. Ang galing. Yan. So, congrats kay Frozen. Sana pumasok yan bukas ay sa susunod na araw. Ano? Ang galing. Isang Pag hindi palakpak. po yan pumasok, patay. Maraming salamat, no? Thank you po sa inyong lahat. Itong naipon na to, no? 35,000. Madadagdagan pa to dahil ang live na ito ay magkakaroon pa naman to ng revenue eh, no? No. So, ako mag-upload ako susunod bukas din behind the scene. So, maraming salamat mga ka-Sword. Thank you po. Yung 35 na yan, madadagdagan pa yan pagka nanood, yung mga panonood ninyo at saka sa iba pang mga makakahabol sa pagpapanood nito. Galing. Maraming salamat po sa inyo mga ka-Frozen. Thank you po. Abangan nyo bukas ang susunod na interviewin natin. Bye-bye. I love you! Bye.